Joy ang puntod ni Jesus mula chaos patungong well done. Maligayang pagdating sa ating pag-aaral ng mga konsepto na humuhubog sa ating pananaw sa mundo. Ngayon ating tatalakayin ang malalim na kahulugan ng chaos o kaguluhan at kung paano ito nauugnay sa paglikha, lalo na sa pananampalatayang Kristiyano. Sasamahan natin ang ebolusyon mula sa kaguluhan patungo sa isang bagay na kapuri-puri. May simula ba ang chaos o kaguluhan sa Genesis 12? Ayon sa tradisyonal na teolohiyang Kristiyano, ang chaos na ito ay may malinaw na pinagmulan. Pangangailangan ng paglikha mula sa wala ex nihilo. Sa Genesis 11, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Nilikha ng Diyos ang lahat kabilang ang oras, espasyo at materya mula sa ganap na kawalan. Ang Diyos lamang ang nag-iisang umiiral bago ang lahat. Hindi tapos na canvas. Ang kalagayan sa bersikulo 2 kung saan ang lupa ay walang anyo at walang laman at ang kadiliman ay sumasa. Ibabaw ng kalaliman ay hindi isang chaos na umiiral na bago pa ang lahat. Ito ay naglalarawan ng unformed state, hindi pa nabibigyang anyo ng universo at material na mundong kapapasimula palang likhain ng Diyos. Sa madaling salita, hindi ito isang walang hanggang kaguluhan na walang simula, kundi isang paghahandang yugto ng nilikha bago ito punuin ng kaayusan at buhay. Ngayon, ating paghambingin ang wala-nothingness ng Kristyanismo laban sa umiiral na wala ng Zoroastrianismo. Pinangapangunahan ng pagkakaiba ng dalawang lohigang. Ito ay kung ang wala ay itinuturing na ganap na kawalan non-being o bilang isang aktibong puwersa o materya na umiiral. Lohika ng Kristyanismo, ang wala bilang ganap na kakulangan. Sa Kristyanismo, ang wala bago ang paglikha ay nangangahulugang isang kalagayan na literal na walang anuman. Kahit ang cosmic space or vacuum ay hindi umiiral, tanging ang walang hanggang Diyos lamang ang naroon. Kaya naman, ang kadiliman o chaos sa Genesis 1 ay hindi isang masamang kapangyarihan o walang hanggang materya na kalaban ng Diyos. Ito ay pansamantalang kalagayan lamang ng kakulangan bago likhain ang liwanag. Lohika ng Zoroastrianismo ang wala bilang isang independenteng realidad dualismo. Sa Zoroastrianismo, naniniwala sila na ang Diyos ng liwanag at kabutihan Ahura, Mazda at ang Diyos ng kadiliman at pagkawasak Angra Mainyu ay magkasamang umiiral mula pa sa walang hanggan. Dito, ang kadiliman o kahungkagan wala ay hindi lamang kawalan ng liwanag. Ito ay isang independente at mapanirang realidad substance na sumasalungat sa liwanag. Ang kaisipang ang tunay na pag-iral ng wala ay tumutukoy sa kontekstong ito. Ang bakanting espasyo, chaos at kadiliman mismo ay umiiral bilang isang walang hanggang kapangyarihang lumalaban sa lumikha. Konklusyon, ang Kristyanismo ay nagtuturo ng monistikong paglikha isang pinagmulan. Ang Diyos lamang ang walang hanggan at ang chaos o kadiliman ay mga pansamantalang kalagayan lamang sa loob ng mundong nilikha na kontrolado niya. Sa kabilang banda, ang Zoroastrianismo ay nagtuturo ng dualismo. Ang liwanag at dilim, kaayusan at kaguluhan ay mga realidad na magkasamang umiiral at nagtutunggali mula pa sa simula. Ang tala sa Genesis 1 ay isang radikal at natatanging pagpapahayag na nagpapasinungaling sa mga dualistikong mito ng sinaunang Near East tungkol sa pakikipaglaban sa mga Diyos ng walang hanggang kaos. Idinedeklara nito na